Okay, so itong gagawin ko ngayon, ito yung guide natin kung paano gagawa ng bagong account. Halimbawa, gagawa ka ng bagong account para sa new client mo dito sa MTK Third. Okay. First, ang makagawa nito, mga subseller, reseller, admin, ito yung gagawa nito. Yung mga ordinary member, di kagawa nito. Wala sa inyo to. So, ang hahanapin ninyo kung saan yung MTK third na panel. Huwag yung MTK third na app. Dapat panel. So, ito yung panel. Halimbawa, nasa panel ka na, kung ano yung username mo, ilalagin mo doon. So, pag login mo ng yung username, dapat tama. Kung capital letter yung nauna, dapat capital letter para di ka magkamali. Tingnan mo mabuti yung guide mo or yung username at password mo. Okay. Tapos, login. Ayan. Success. Makapag-login ka na, ngayon, papakita niya yung dashboard mo. Ito yung dashboard mo. Saan ka gagawa ngayon ng account? Pindutin mo tong tatlong linya dito sa itaas. Lalabas yang main navigation, dashboard, profile, convert, duration, self-reload. Pero wag yan ang pipindutin mo. Itong nandito sa gilid, yung mga blue. So, pipindutin mo dito, second to the bottom. Tapos, mag-add client ka. Ayan. Add client. Tapos, papakita niya dito, create client ka ngayon kasi bago yung gagawin mo. Halimbawa, gagawa tayo ng client. Ang pangalan niya ay ano ba? Alan. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos yung password niya, madali lang dito maggagawa ng account. Alan 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Tapos ang gagawin mo ngayon, submit mo lang yan. Pag submit niyan, tapos na. Ayan, registered na. Ang gagawin mo ngayon, puntahan mo si Alan, tapos puntahan mo yung menu. Kasi doon sa menu, lalabas yung duration, extend duration. So, di ba si Alan bago? So, gagawin natin 30 days. So, dito, ilalagay natin, isasubmit lang natin ito, pero di ko isasubmit kasi di siya madi-delete kapag may load. So, submit client, submit 30 days siyang only. Okay. So, babalik tayo uli. Okay. Loading pa. Okay. So, puntahan naman natin yung client. Ayan. Tingnan natin si Alan kung nandun ba. Nandyan si Alan, yung pinakaibabaw. Itaas, pinakaitaas. Si Alan, 1, 2, 3, 4, 5. Click mo to dito. Tapos, yung menu. Tingnan natin yung menu. Okay. Tapos, kapag gawin mo siyang reseller, mag-add, mag-ano ka lang. Piliin mo dito kung anong role management. Sub-reseller, reseller, sub-administrator, administrator. So, pindutin mo lang yung kung saan siya dapat. Tapos, paglagay naman ng load. Halimbawa, lagyan natin siya ngayon ng load. Hindi pala natin ito malagyan ng load kasi ano siya, normal. So, yan po ang paraan kung paano. Pero kapag na change role nyo na, maaari nyo nang lagyan ng load. Maraming salamat po.